Sagot anti-Claire. Ang simple lang ng sagot anti-Claire, yes or no lang, dami mo papaliwanag. And a quick follow-up lang po, is it the right time to for PBBM to do a hair follicle test? Kasi kanina po may post po si Senator Amy Marcos, sabi niya kakasa siya doon sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test si PBBM. Same station. Yes, Net 25. Yes. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Sunod na tanong mula kay Cresilyn Catarong, SMNI. Good afternoon, Yusek. Sa tingin po, regarding po rin po sa allegations ni Senator Amy, sa tingin po ng Malacanang ay gaano kalaki yung epekto ng mga aligasyong ito sa kredibilidad at imahe ng administrasyon po sa international community? Muli, international community, alam natin sila ay nag-a-assess, nag-i-evaluate gamit ang tamang data, gamit ang tamang facts. So, ang maaari lang mabudol ng mga ito ay yung mga taong hindi nag-iisip o yung mga taong isa lang ang adhikain, gibain ang gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Yusek, another po, kamusta po yung suporta ng uniform personnel po sa administrasyon matapos yung itong mabigat na aligasyon po ni Senator Amy? Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. So bakit magkakaroon ng pag-aalala ang mga miyembro ng AFP? Wala, hindi dapat seryosohin ang mga aligasyon ni Senator Amy. Isa lamang itong ingay. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DZBB. Hi, Yusek. Ano po ba ang plano ni Pangulong Marcos dito kay Deputy Secretary Sani Angara? Kasi at one point nabanggit din po ang pangalan ni Secretary Angara na di umano kasama doon sa mga nakinabang sa kickback sa flood control projects. Magsasubmit din po ba si Senator Angara ng resignation letter if ever tatanggapin ba ni Presidente? It's just a hypothetical question. Hindi po natin masasabi. Dahil po ang paniwala naman po ni Secretary Angara ay siya'y malinis at walang dapat na ikabahala, hindi niya kailangang mag-submit ng resignation. Another one, ma'am. Mayroon na pong mga impormasyon na si DepEd Undersecretary Trig V. Olivar ay nakasama rin pong napangalanan dito sa flood control mess. Nag-submit na raw po ng courtesy resignation. Natanggap na po ba ito ng OP or OES? Sa ating pagkakaalam, tinawagan po mismo natin si Yusek Traigiv at siya po daw ay nagbigay ng kanyang resignation letter. Kahapon. Natanggap na po ito? Kahapon pa lamang po. So hindi pa po tinatanggap? Hindi po natin alam kung nabasa na po ng Pangulo, pero pinadala na po kahapon. Okay, salamat po. One related question from Katrina Domingo. Ma'am, you mentioned on Secretary Angara na kung ang paniniwala niya siya ay malinis, hindi niya kailangan mag-submit ng resignation. Following the same logic, applying it to former Executive Secretary Lucas Bersamin and former Budget Secretary Amina Pangandaman, bakit po magkaiba yung application ng logic or ng treatment doon sa tatlong sekretariat? Does it imply that the former ES and the former Budget Secretary may somehow have a sliver of doubt in terms of their integrity, unlike Secretary Angara? Liwanagin natin, wala pong pagkakaiba. Ang dalawa po, si Executive Secretary at si Secretary Mina ay voluntaryong nag-resign out of delikadesa at gusto nila kung magkakaroon man ng investigasyon ay may malaya magkakaroon ng investigasyon. Ang Secretary Sani Angara, wala naman po siyang voluntaryong pag-resign. At ang sabi po natin,
Kahit po nag-resign si ES Lucas Bersamin at si Secretary Mina, nandun pa rin po ang tiwala ng Pangulo sa kanila. Even out of delicadeza? Secretary Sani Angara, I think that the question should be thrown at the Secretary Angara. Huling tanong mula kay Bettina Unite, Manila Bulletin. Ma'am, you earlier mentioned po that the government would provide protection to Saldico po if he comes home and testify po. Is this confirmed, and kung anong klaseng protection po yung ibibigay ng gobyerno po? Again, what is confirmed? Kung magbibigay ang gobyerno ng protection po if he comes home and testifies. Kahit naman po sinong Pilipino ang uuwi dito at sinasabing nanganganib ang kanilang buhay, bibigyan po ng protection ng gobyerno. At pati po ang Office of the Ombudsman sa ating pagkakadinig ay sinabing po proteksyonan po siya. Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, have you spoken to the President since last night nung nag-deliver po ng speech niya si Senator Amy? Napapansin po kasi natin sa messaging ninyo ngayon, you're not holding your punches anymore. What do you mean I am not holding my punches anymore? Direkta niyo na pong kino-question ang mga aksyon ni Senator Amy, ang kanyang motibo. Ito ho ba ay may basbas ng Pangulo? Itong messaging ninyo, what you're saying to the public about Senator Amy Marcos? Ang mandato ko dito, hindi lamang maging tagapagsalita ng palasyo, kung hindi ang mandatong ibinigay sa akin ng Pangulo ay to counter fake news. So ang sinasabi po natin dito ay para malaman ng tao ano ba ang katotohanan. Kung hindi po tayo magsasalita, maliligaw ang kapwa natin Pilipino. Yes, nagkausap kami ng Pangulo. Pero kung anong pinag-usapan namin, hindi ko na po i-reveal sa inyo. Again, the question, ma'am, may basbas po ng Pangulo ang inyong messaging dito tungkol kay Senator Amy? Anong messaging po ba ang sinasabi? Madami na po ako sinabi. Yes, ma'am. Yeah, all of the things you said. Okay, muli, uulitin ko po, ang ating isa sa mandato ay to counter fake news. So lahat ng aking sinasabi dito, at ito ay para ma-counter ang fake news, lahat po yan ay may basbas mula sa Pangulo. Maraming salamat, Yusek. Tuesday New DZWB. Ma'am, pahabol lang, ano po, ang business group po, ECO, particularly si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., ay tahasan na pong nagsalita na dismayado sila sa nangyayari ngayon. Nakakapirwisyo na raw po sa kanilang mga negosyo itong nangyayaring anomalya sa flood control projects, aligasyon sa Pangulo. Parang ang sinasabi po niya ay tapusin na yung ganitong mga kontrobersiya at ano raw po ang inaasahan nilang gagawin ng palasyo para itong mga ito ay hindi na makaabala sa takbo ng negosyo sa bansa. Totoo naman po, ang mga ingay na to nakaka-apekto po to sa ekonomiya. Pero ano po ang maaaring gawin? Sinisigaw ng ibang mga grupo. Dapat maging transparent. Dapat ipakita, isa publiko ang paghihiling ng ICI. Pero ang pagsasapubliko ng anumang hearing, nakakapagdulot ito sa pagpapagulo. Although nakikita natin ang katotohanan, pero nagiging issue siya everyday. At itong mga isyong ito ay nakakaapekto sa ekonomiya. So paano pahihintuin to? Kapag ipinahinto na isa publiko ito, sasabihin naman ng mga nag-a-advocate ng freedom of expression and transparency and accountability, ay tinatakpan ng gobyerno ang paghihiring. Tinatakpan ng gobyerno ang mga dapat na isiwalat. So, ang Pangulo, kung ano ang nararapat, gagawin niya. Hindi niya hahadlangan ang paghihiring, hindi niya hahadlangan ang managot, ang dapat na managot. At sana, maisip din ng mga kababayan natin, yung mga maiingay lamang, yung walang lihitimong at hikain, naaapektuhan po ang ekonomiya natin sa mga ingay ninyong walang kakwenta-kwenta. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon, ma'am. The flood control mess. We know that Malacanang remains confident about the president's move to investigate the flood control investigations. But resigned Congressman Zaldico's statement already led to 3 resignations, and former Undersecretary Roberto Bernardo led to the ouster of Senate President and House Speaker Martin Romualdez was replaced. So maybe you know if Malacanang and the president is still confident that his administration will finish strongly until 2028.
Hindi ba mas dapat nating gustuhin kung yung sinasabing na-i-involve sa anomalyang to ay mawala sa posisyon? Mas gugustuhin natin na maging malaya ang pag-iimbestiga. So hindi ba mas gugustuhin to ng tao na dapat yung di umanong nasasangkot magbigay daan sa malayang pag-iimbestiga? Yun ang dapat nating naisin. So, paano makaka-apekto to sa stability ng government na pinamumunuan ng ating Pangulo? Salamat, MBC. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Ekonomiya ng bansa na nanatiling matatag at bukas para sa mamumuhunan. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas na may matibay na pundasyon at bukas sa pagkakataon para sa mga mamumuhunan. Ito ay sa kabila ng mga hakbang ng administrasyon na wakasan ang malawakang korupsyon sa bansa habang pumapanig sa tapat na pamamahala at pagtugon sa mga hinaing ng taong bayan. Sa ulat ng Department of Finance sa pangunguna ni dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto, hindi matitinag si Pangulong Marcos Jr. sa pag-usik sa sinumang nasa likod ng mga tiwaling gawain. Kamag-anak man, kaalyado, o kahit na ang sariling kadugo. Sa hiling ng taong bayan para sa reforma sa pamahalaan, naninindigan ang pamahalaan na ang lahat ng ito ay tinutugunan sa pamamagitan ng konkreto at mabilis na aksyon, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. Sa ngayon, mayroon nang nakalatag na mga komprehensibong catch-up plan ang pamahalaang Marcos Jr. ayon sa national priorities at mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Higit sa lahat, tinitiyak din ng pamahalaan sa taong bayan na nasa tamang landas ang fiscal condition nito at positibo ang mga inaasahan sa mga darating na buwan. Unti-unti ring ibababa ng pamahalaan ang deficit at utang habang lumilikha ng mas maraming trabaho. Tumataas ang kita ng mga Pilipino at mas marami pang aangat ang buhay. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., sinisiguro na ito ay isang gobyernong nakikinig, mabilis kumilos at inuuna ang interes ng bayan at ng taong bayan. Ito rin ay isang gobyernong tumutupad sa pangako, walang takot, walang pinapaboran, at walang pag-aatubiling pinapanagot ang sinuman. Ang simple lang ng sagot, Antique